Alright mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Isang pagpupugay para sa sambayanang Pilipino. Saan mang panig ng mundo kayo naroon. At magandang gabi sa lahat ng nag-subscribe sa atin at sa lahat ng nanonood ng ating YouTube channel. So isang pagpupugay at pasasalamat ang pinapaabot ko sa inyong lahat. And shout out mga idol sa mga patuloy na nakikinig at nanonood sa ating YouTube channel. So ngayong araw mga idol, pag-usapan natin ang mga problema sa ating bansang minamahal. Kung saan ang demokrasya ng bansang Pilipinas ay inaalog, unti-unting inaalog ng Marcos administration kasama ang kanyang mga galamay. Andyan mga kaibigan ang Kongreso, and may lumabas na ulat na ang Senado ay papalitan ang Senate President na si Mig Zubiri, sapagkat may mga alingas-ngas na lumalabas na itong si Zubiri mga idol ay hindi madiktahan ng Marcos administration at ipapalit itong si Senator Jinggoy Estrada. So dito makikita natin kung talagang may bayag ang Estrada o isa rin itong dilawan, o isang water lily na kayang paikutin ng Marcos administration. Hindi natin tinatawaran yung kakayahan ng isang Jinggoy Estrada, but we all know naman na isa siyang batikang artista at alam natin na pag-artista ay magaling na sumayaw. So sabi ko nga, hindi naman natin ginajudge, hindi natin pinupulaan, pero ang taong bayan alam kung anong estado ng pamilya at lipunan yung kanyang pinanggalingan. So yan mga idol, dahil talagang pinoporsige ng Marcos administration na maisulong ang People's Initiative, na kung saan nagtatago ang sinasabi nilang dahilan dyan sa economic provision. May isang section sa economic provision ng ating saligang batas na yun ang kanilang pinagsisigawan bilang battle cry. Pero sa likod niyan mga idol, mayroon silang maitim na kaisipan na pakialaman ang termino ng mga opisyalis, elected official sa bansang Pilipinas, at mayroon din silang balak na palitan ang sistema ng ating gobyerno upang sa ganon ay manatili sa pwesto itong si Martin Romualdez at itong mga congressman na sumasakay at nagpapalaro kay Martin. Ibig sabihin mayroon na mga kondisyones na pinangako ang magaling na tambalos-los mga idol. At syempre, kasabay ng ipinangako na yan, mayroon niyang tinatawag na kasunduan. Hindi naman tayo ipinanganak kahapon ang taong bayan. Kahit hindi nakapag-aral, mas matalino yan kaysa sa atin na mga nag-aral. Kung sa pag-aanalisa lang naman, talagang mababasa nila yung galaw at body language ng isang tao na may binabalak na masama sa ating saligang batas at sa ating
demokrasya na gustong paglaruan ng Marcos administration. And papayag ba ang sambayanang Pilipino na muling Marcos na naman ang maglalaro sa ating demokrasya? Ang pinagtataka ko mga idol, itong unity team na ito during the campaign period, wala man tayong narinig na mga programa ng Marcos maliban na lang na kanyang pinagsisigaw ang agrikultura at itong presyo ng bigas. So natupad na nga mga idol kahit malayo sa katotohanan, pero yung 1/4 ng bigas ay malapit ng umabot ng 20 pesos. So ang nakakaiyak dito mga idol sa parte ng Duterte, kung ating titingnan, lahat ng taong malapit sa Duterte, simula kay Bantag na ilinig nila kay Percy Lapid na pinapatay kamo ni Bantag, itong si Percy Lapid. Ang sumunod naman, si Gobernador Digamo, ipinapatay daw ni Tebes. Alam natin na during the time of Duterte, itong si Tebes ay nagsuporta sa kanyang kandidatura dyan sa party ng Negros mga idol. And ito na ang napakasaklap na nangyayari sa kasalukuyan. During the campaign period, ang SMNI mga idol ay tanging istasyon na nag-cater kay Marcos sa debate para malinawan ng taong bayan, maihatid sa iba't ibang uri ng media platform ang kanyang mga pahayag mga idol. So dahil sa SMNI na-disseminate yung impormasyon at pangangampanya ni Marcos during the time, at ngayon ito yung kanilang isinusukli. Kung titingnan natin sa away ng Marcos Duterte, o hindi natin masabing away, sa Galawan mayroong isang tao na gustong dikdikin ang Duterte or insecure sa pamilyang Duterte, kaya't ginigipit nila lahat ng malapit sa Duterte at lahat ng appointment ng former president na aktibo pa sa ngayon. So ito yung nakakalungkot mga idol. Ang nangyayari, itong si Pastor Apollo Siki Buloy at ang SMNI ay isa ng tinatawag na collateral damage. Siya ang nagiging collateral damage sa nangyayaring sigalot sa ating bansa dahil lamang sa malapit siya sa Duterte. So ito pa mga idol, kung ating hahayaan ang gobyernong Marcos at hindi tayo kikilos mga kaibigan, hindi tayo kikilos sa nangyayaring kaganapan sa ating bansa, kung saan ang demokrasya ng bansang Pilipinas ay naisupilin o agawin ng Marcos para lamang makapagpahaba ng kanilang posisyon at manatili sa poder, upang sa ganon ay magpayaman at unti-unting sipsipin at nakawin mga idol ang dugot, pawis, pera, Philippine
taxes, yung mga buwis ng taong bayan, ay gustong kamkamin ng mga taong nagnanais na supilin ang demokrasya sa ating bansa. Good news mga idol, dahil ang lahat ng membro ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay nagkaroon ng pagtitipon o pagrarally sa Metro Manila, and kanina ay sa mismong sa harap ng Senado. So isa itong wake up call mga idol, and I wish na yung mga international media ay makover din ito at maipalabas sa mga malalaking pahayagan sa iba't ibang panig ng kapuluan, upang ang mga Pilipinong OFW ay magkaroon ng simpatya, upang sa ganon ay masupil, upang sa ganun mga idol ay masupil ang kagustuhan ng Marcos sa kanilang pamamalakad sa gobyerno na muling agawin ang demokrasya at ilagay sa kanilang kamay, ilagay sa kanilang pangil ang sambayanang Pilipino, upang lahat ng naisin nila ay yun ang mangyayari at masusunod sa ating bansang tinubuan. Sana'y hindi pa huli mga idol. Bago mahuli ay kumilos na ang taong bayan. Magkapit-bisig tayo na supilin ang patuloy na pinagdidikdikan ng Kongreso, ang People's Initiative, na kung saan nagpahayag na ng suporta ang Malacanang kasama ang ilang membro ng Senado, na kung saan pera ng taong bayan mga idol ang ginagamit dito, mula sa taxpayers money ang ginagamit dito para ipamigay sa mga gahamang congressman kapalit ang kanilang pagsang-ayon, ang kanilang pagsuporta sa People's Initiative kuno na nais ipatupad o idaos sa ating bansang minamahal. Kaya't mga kaibigan, sana'y wag tayong maging bulag at bingi sa nangyayari sa ating bansa, sapagkat ang sinisigaw sa rally mga kaibigan ay katarungan, kapayapaan, hustisya, at ang lahat ay magiging maayos kung tayo sama-samang gagalaw. Sama-sama tayong gagalaw mga idol, upang supilin ang Marcos administration na nagnanais mga idol na muling nakawin ang demokrasya sa ating bansang minamahal. So sana tayo ay magising at magkapit-bisig, upang sa ganon ang kalupitan ng Marcos, ang korupsyon, ang droga at iba pang mga kriminalidad sa buwatan ng mga opisyal ng gobyerno ay mawala, upang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansang minamahal. Hindi ba tayo nahihiya? Itong mga leader natin na mga hinayupak na ito ay hindi ba nahihiya na ang Pilipinas ay kulilat na sa ating mga karatig bansa dahil sa mga leader na makasarili at walang iniisip kundi ang magpayaman at magpasasa sa pera ng bayan. Isa na dyan mga idol
ang ginagawa ni Marcos. Gusto niyang ikutin ang buong bansa sa buong mundo, kung saan kasama ang kanyang mga alipures, ang kanyang entourage. Ilang milyon ang inuubos ng presidenteng ito para sa kanilang pagbibisita sa iba't ibang bansa, gamit ang salitang pledges, encourage mga business. Ikaw ba isang negosyante? Ikaw ba isang negosyante, mga idol? Isa kang negosyante, ay mai-encourage ka bang maglagak ng puhunan sa bansa kung ang bansang pupuntahan mo ay walang matinong sistema, walang matinong pamamalakad ng gobyerno? Abay, hindi mga idol, maglalagak ng puhunan ang isang kapitalista sa isang bansang walang katiyakan ang tinatawag na peace and order, lalo na sa politika na kung saan magulo ang bansang Pilipinas. Number one na tinitingnan, mga idol, ng kapitalista yung peace and order. Pangalawa, yung political will ng isang leader at yung mga pulisiya ng gobyerno, kung ito ba'y kapanatagan ng isang taong maglalagak ng puhunan sa bansa. Pero sa nakikita nila na may mga protesta, may mga alingas-ngas ng katiwalian, abay, kahit ako'y hindi maglalagak ng puhunan sa bansang yan, sapagkat marami namang bansa na pwedeng puntahan dito sa Asia na mas maayos at tahimik ang pamamalakad ng gobyerno. So naway wag tayong maging bingi at bulag, mga idol, sa nangyayari sa ating bansang tinubuan. Support tayo at manatiling makialam, makibahagi sa mga nangyayaring kaganapan sa ating bansang minamahal, upang sa ganun ay tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansang tinubuan, upang sa ganun kaming mga OFWs, mga idol, ay mapilitang manatili na lang sa ating bansang tinubuan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipinong OFWs ang kahit masakit sa kanilang kalooban na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, malayo sa bansang minamahal, pero kailangan, sapagkat wala kaming oportunidad na trabahong mapasukan na kayang kumita ng sasapat sa pangangailangan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang gabi at salamat sa ating mga kaibigan na nag-subscribe sa atin, EPC Vlog Production. Please subscribe to my channel. Magandang gabi.